CC Podcast. I'm Penelope Aquino, but you can call me Lobi. I'm Pauline Mercadejas, but you can call me Pau. And I'm Princess Eder, but you can call me Regis. And last but not the least, I am Jonah Asi, but you can call me Pepsi. And today, we have another chika for you mga sisi ko. So true, we have a lot of topics today. Yes, tama ka dyan, sis. What are we gonna talk about ba, Pepsi? So ito na nga mga sis, our topic for today is about social problems, significance of life in our life, and is life hard? So interesting naman ng mga mega topics natin. Yes, and na-excite na talaga ako pag-usapan to. So let's start muna about social issue problem. And there's so many topics that we can talk about this, but let's focus about discrimination muna. There's so many type of discrimination, di ba? Like rich and poor inequality, gender or race, but also education. Yes, so ano nga ba ang discrimination? Well, I think discrimination is harming someone's rights simply because of who they are or what they believe. Gaya nga ng sabi ni Maring Pepsi, ito ay ang hindi patas na pagtrato sa ibang tao, batay sa katangian ng isang tao, tulad ng pagdiskrimina sa katawan, balat, edad, kasarian, sexualidad at iba pa. So kayo, have you ever experienced discrimination? Ito kasi yan, Maring Lopi. Well, siguro nung i-share ko sa inyo yung bata pa ako. Kasi, lumaki ako na chubby talaga, as in malaman talaga ako. Like, minsan, three kami na magkakaibigan. Sa aming tatlo, in-admit ko naman na na ako talaga yung chubby, ganon. So parang dati kapag nakikita kami, parang may mga naririnig ako na, uy, si chubby, ganito ganyan, something ganon. Siyempre ako natatawa ako, pero kasi, ang ko doon, tatlo kaming nasayaw. Tapos, ang nangyayari doon, alam mo yung kahit na ako yung malaman, parang ako yung nagiging gitna kasi ako yung mas may galaw sa kanila. I mean, nasasama doon yung lakas, yung yung pagiging malinis sa sayaw. So parang, minsan, parang napapaisip ako na, okay lang ba na ganito yung katawan ko? Parang minsan natatanong ko na, pangit ba tignan? Or parang kapag magkakasama ba kaming tatlo, ako ba talaga yung napapansin dahil sa katawan ko? So parang after kong parang makagraduate ng ng grade 6, pumasok ako dito as a PA dancer dito sa SFHS. Dito yung parang mas naano ko yung talent ko. Tapos doon ko unti-unting na yung pagdating sa discrimination, parang ganon. Kasi dito parang hindi sila nang down talaga Tapos doon ko na unti-unting sa dance na grabe rin pala yung yung impact sa akin kasi parang doon unti-unting nag-slim yung katawan ko talaga, as in parang nagkaroon ako ng curve. Tapos after that, parang doon parang unti-unting yung confidence ko kasi dahil sa yun. Kayo, ano bang nyo? Ako naman, kabaliktaran mo. So, ikaw kung chubby ka, ako naman payat. Yeah. So, doon naman nila ako laging pinapansin sa pagiging mapayat ko. Lagi nilang parang kino-compare, like, kumain ka ba? Ganyan. Yung, bakit ang payat-payat mo? Yung kahit ginagawa mo naman lahat, kumakain ka naman, mas marami ka pang kumain and all. Hindi ka lang talaga tumataba. Alam mo yun? Ako din, ganun din ako. Lalo na sa mga relatives ko. Kasi syempre yung tatlo kasi kami and yung dalawang ate, sakto lang naman sila. Tapos ako talaga, payat talaga ako. Tapos yun, kumbaga pag lagi kami pumunta sa Batangas, sa Tagaytay, sa Maynila, yun yung lagi kong naririnig na, ba't ang payat mo, kumakain ka ba, ganun, ganyan. Mostly maririnig mo siya sa family mo instead of friends. Kasi sa mga friends mo, parang i-motivate ka pa nila, parang hindi naman nila pinapansin yung mga masamang features. Don't care. Wala silang paki doon. Ikaw, may masashare ka ba? Same lang naman sa inyo, kasi nga diba payat, pag matangkad, gano'n. Lagi nila sinasabihan, kumakain ka ba? Like, yung parang tatanong mo na ng sarili mo kung kumakain ba talaga ako, or normal ba talaga to, or maybe sa mata lang nila yung mali, hindi sa akin. Yung gano'n. Tsaka nakaka-insecure din kasi kapag sinasabihan ka ng mga ganung bagay, di ba? Kasi nakikita mo yung sarili mo, parang, Oo, lalo na kapag kunwari, makakita ka ng isang tao na talagang talented or yung Parang katangian perfect. ba sa kanila. Like, Standard. minsan, itatanong mo rin sa sarili mo na, kailan ako magiging ganito? Or parang, ano kayang magiging parang ano yung mangyayari sa akin kung ganito rin ako kaganda or ganito kaganda yung katawan ko tulad sa kanya. So ngayon, parang gusto ko lang ipasok about sa edukasyon. So, ano yung masasabi niyo about dun?
Kasi di ba halos sa atin ngayon, maraming takot na mag-recite talaga. Ang daming takot na ganito, ganyan, ano yung mga opinions, thoughts nila, Parang kasi ganun. i-judge ka Yes, kapag oo. sinabi mo yung mga sasabihin mo. Like, paano kung hindi tama? Ano kaya nasa isip nila? Kung tama naman, parang sabihin, parang bida-bida ka naman, Oo, talino oo, ka. totoo. Ganun. Oo. Nung naalala ko, nung grade 7 ata ako noon, may teacher ako, may teacher ako noon. Tapos syempre kasi ako, gusto ko lagi nagre-recite, ganyan. Tapos nung minsan, may tinanong siya, tapos nag-recite ako. Ang ginawa niya, mali yung sagot ko. Tapos ang ginawa niya, pinahiya niya ako sa loob ng classroom. Tapos yun, simula noon, hindi na masyadong ginaganan mag-recite. Natatakot na ako mag-recite kasi baka mamaya ipahiya ako ng teacher. Oo, yun din yung kinakatakutan ko. Since bata pa ako, alam nila ako tahimik. Hindi talaga ako nag-raise ng hand kahit alam ko yung sagot. Sinasabi ko lang sa mga klase ko, ito yung sagot. Sila na mismo nagkataas ng kamay nila. Kaya parang, ang hirap lang kasi parang, yung sa, ginajudge ka nila. Parang nakaka-down na. Like, kung hindi ka mag-reset, sabi nila, bobo ka, gano'n. Oo, Pero tapos totoo. kapag nag-recite ka, bida-bida ka. Oo. Yun nga, pero minsan kasi 'di ba, may mga teacher din na parang sasabihin sa atin na huwag kayong mahiya. Pero once na ka, recite ka, sila pa yung sa'yo. Parang hindi mo na-expect na siya nagsabi sa amin na pwede ka mag-recite kahit tapos maya-maya kapag mali lang yung nasagot mo, parang ipapahiya ka talaga sa lahat ng di ba? Lahat tayo na naranasan natin yan. Oo. Sa gender, ano bang, may napapansin ba kayong discrimination about sa gender? Gender, syempre ipapasok natin yung LGBT. Like sa mga CR gano'n, lagi nilang, kumari, ka, bi ka. So parang, I mean kung gay gano'n, bawal ka sa CR ng mga boys kasi parang sa utak nila, alam mo na Yes. parang yung mga, Sisilipan. gano'n. Tapos sa mga fitting room din, yung mga sa social media, di ba? Yun, parang bawal ka doon. Pero sa mga So, ayun nga. So, ang dami nga ng discrimination, no? Like, so, ito nga yung sa pananamit ng mga, iba-ibang gender. So, Ako, nung Friday yon, so okay lang kahit di naka-uniform. So ang sinuot ko noon, sapatos, pants, tas t-shirt na medyo maluwag sa akin. Kasi ayoko nagsusot ng fit. Tapos, yung isa ko teacher, nakita niya yung suot ko, tas may reporting kasi noon. So, syempre nasa harap ako, kitang-kita niya ako, napagmamasdan niya ako. Tapos pagkatas ng reporting namin, tapos na yung klase niya sa amin, nung lumapit siya sa akin, tapos sinabi niya sa akin, hindi ko ito makakalimutan, sabi niya sa akin, wag na daw ako magsusot uli ng ganun kasi mukha daw akong tipo. dahil lang sa pananamit Oo. mo, inaano ka na kagad nga na, i-define ka na. Oo. Comfortable kasi ako dun eh. Tapos totoo, sasabihan niya totoo. ako noon. Ganyan din nangyari sa akin. Like, kasi napapansin ng mother ko na, like, simula kasi nung bata ako, lumaki ako sa lola ko. So, lola ko kasi, yung mga suotan niya, kala mo, pang tibo style. Hindi siya mahilig mag-dress, ganyan. Laging pinapasuot sa akin pantalon, shorts, t-shirts, ganyan. Tapos, lagi lang ako naka-rubber shoes. Tapos, one time, laging ganun pinapasuot sa akin. Tapos, one time, nagpunta kami sa mall. Gusto ko ng sapatos. Tapos, yung sapatos na gusto ko, parang, yung style niya, parang color blue, ganyan. Sabi ng mami ko, Panlalaki? oo, panlalaki yung style na ganyan. Sabi ng mami ko, ayaw mo ba neto? Binigay niya sa akin kulay pink. Ayoko no, sabi ko gano'n. So parang inaano ka na kagad sa base lang sa mga gusto mo. Totoo. Hindi naman dapat, kahit hindi ka ganun klaseng, yung gender mo. Diba? Kaya minsan dito rin pumapasok yung alam mo na tuloy sa sarili mo, like, may minsan gusto kang suotin, tapos minsan, parang mag-a-advance na agad sa isip mo na, hindi, once na suotin ko to, ma-judge ako ng ibang Oo, tao. napapaisip Once na ka na suotin lang, ko no? to, feel ko hindi bagay sa akin, feel ko marami silang masasabi sa akin. Kaya doon talaga umaano yung parang mas lumalala talaga yung insecurities natin sa sarili natin dahil Like, sa... hindi na sila nagiging comfortable sa damit nila. Kasi iniisip na nila yung sinasabi ng mga tao sa kanila. So, ayun nga, ang dami talagang discrimination, no? Most of us really experience this. True, di talaga natin siya maiiwasan. Yan pa lang yung topic natin. Nararamdaman ko na talaga yung init. So, paano pa kaya yung susunod nating pag-uusapan, di ba?
Yes, dahil dyan, punta na tayo sa next topic natin about significance of love in your life. Significance of love in your life. One of the most essential elements of life is love. It gives us a sense of joy, safety, and significance. Our health can benefit from feeling more at ease and less anxious when we are in love. So love is very important to most of us. So kayo guys, ano para sa inyong love and why it is important? Pag sinabi kasing love, there are many different types of love kasi, di ba? Romantic love, parental love. Oo. Pero ipapasok natin, yes, self-love also. Yeah. Siyempre, pero ngayon ipapasok natin yung about family. Kasi doon naman talaga nagsisimula lahat eh. Siyempre, siguro sabihin na natin na yes, nagaan natin yung love dahil kay God. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan yon. Pero saan nga ba nagsisimula yung love? Nagsisimula ito sa family natin, kung paano tayo lumaki sa side ng parents natin, ano yung naramdaman natin simula pagkabata. Siyempre, andito papasok kung gaano nila tayo protektahan, like inaruga ba simula ng pagkabata. Parang kayo, ano po masasabi nyo kapag love? Kung ipapasok nyo about sa family nyo. Siyempre, may iba kasi na super close sa family nila, like doon nila talaga na minsan mapapaano kayo na lalo na kapag hindi ka close sa pamilya mo. Kasi gusto mong i-ano yung love na yon, parang gusto mong maramdaman yun na Parang hinahanap mo siya. Yes. Kasi hindi lahat naman ng family is perfect. Yes. Complete. Sa karamihan na ngayon, broken broken family. So, minsan hinahanap natin siya sa mga friends natin. Yes. Kung kanino man natin siya gusto hanapin. Like, kasi pag sa friends naman, doon tayo like, nafe-feel din natin yung love, yung joy, yung caring. Pag kasama natin sila, doon nararamdaman natin yung saya, yung joy, and all. So, ano pa ba? Ano pa ba sa tingin niyo yung love? Like, kung pagkabata pa, gano'n, di ba doon mo na ano yung mga puppy love, like, may crush ka, gano'n, tapos parang, yun yung nagiging inspiration mo, gumising, gano'n, pumunta sa mga lugar, gano'n, mag-ayos, maligo ng matiwasay, yung ganyan. So, parang yung puppy love, nagmo-motivate sa'yo. Sa akin kasi, para sa akin yung love kasi, syempre walang perfect talaga na love. Yung kunwari sa family na lang, syempre yung family, hindi naman puro love lang yung nabibigay sa'yo. I mean, kung sobrang bait nila sa'yo, like hindi talaga sila nagkamali minsan man, or hindi man na kayo nagkaaway, parang hindi ko siya matatawag na love. Kasi, Love is not perfect. yeah, kasi kapag love mo kasi yung isang tao, parang may gagawin ka na Yes, masasaktan mo oo, siya. pero yun yung Or tama para improve. sa kanya. So, yun, para sa akin ganun yung love. Kaya, if may magagawa man yung family ko na hindi ko gusto, pero yun yung para sa akin, tinatanggap ko na kasi, yun, alam ko naman na tama yun, kasi mas alam naman nila yun kaysa sa akin. Parang ginaguide ka nila. Oo. Kahit parang feeling mo na parang hindi maganda yung sila parang masama sa tingin mo. Pero, ayun yung way ng pag-show nila ng pagmamahal. Oo. Kung paano ka nila protektahan. Oo. diba? Kunwari nila kunwari may galaan, di ba? Tapos kunwari Alala sila. gabi. Tapos, syempre magpapaalam ka, tapos hindi ka papayagan. Tapos, syempre hindi ka nila pinayagan kasi nga baka ma-discrash, baka mapahama ka, ganun. So, meron pa ba kayong idadagdag about love rather than family? What about love life? Oo, mga love life. Kasi di ba pag sinabing love life, dito mapapasok na yung with partner. Oo. So, isa to parang sa halos naman sa karamihan talaga na ano ngayon is may karelasyon. Pero kayo, ano nga ba sa inyo yung love? Or ano nga ba talaga sa atin yung love? And now, pasok naman kaya natin about love life. Kasi di ba pag sinabing love life, dito napapasok yung partner. Tulad ng mga parents natin, ganun. Pero, dito, pagdating dito mo minsan minsan ba mapapaisip ka na pag sinabi bang love, dapat ba isakripisyo natin? Di ba may sinasabi kasing dati parang mga ngayon, parang pinagpipilian, parang anong mas importante.
career or relationship natin. Parang ganun. So, dapat, feel ko naman, for me, love is not about sacrifice. Or hindi dapat to yung makukulong tayo. Dapat yung yung love is about giving. Parang ganun. consequence. Yes. Oo, dapat Hindi siya laging perfect. Well, hindi naman talaga perfect talaga. Totoo. What about pag sa mga pang-adult na love life? Paano niyo maa-apply yun? Like, Like, mapapansin kasi natin sa mga Parents. mag-asawa ngayon, parents, like, kasi ang love, kahit minsan hindi mo naman feel yung kilig yung spark. Hindi naman laging always may ganun na lagi kayong may kilig, harutan, may ganyan. pros and cons din siya. May mga problema na dumarating. And minsan mafe-feel mo na parang, mahal ko po ba yung taong to? Like, wala na naman na yung spark. Pero, ang pagmamahal kasi, it's a choice eh. Kasi parang, kung pipiliin mo siya, katulad sa mga parents natin, pinili niya hanggang dulo. Feel ko, ito yung tao na kahit best. best, kahit magkapamilya na ako, siya yung nakikita ko. Kahit anong mangyari, hindi mawawala yung love. Nandun yun, parang nafe-feel lang natin na, kasi nawawala yung kilig, kaya feeling natin wala na yung love dun sa mismong naranasan natin. Oo. And yung sa sinabi mo na yung sa love, hindi puro saya lang, hindi puro joy, may mga problema din. And para sa akin kasi, yung problema na sa love, kunwari, sa mga magpa-partners, kapag nakakaroon sila ng problema, tapos nasusolusyonan yun, parang mas tumitibay yung Yes. relationship nila. And I think it's all about communication. Yes! And huwag kayong mag-give up. Huwag may give up yung love. Kasi, kunyari, may mga konting mga problema lang, parang hindi mo na kagad kaya. Hindi, parang naisip mo, parang hindi na to, wag na ituloy, ganun. Kasi parang, ang tawag dito, sinayang mo yung lahat ng mga pinagdaanan niyo para sa isang bagay na nangyari ganun. Kung pwede namang solusyonan. Oo, tama. Meron pa ba kayo dadagdag? Ito, parang feel ko talaga ang cute pag-usapan nito eh. Ang Kapag galing ba? namin yung pag pinasok natin yung pets. Okay. Siyempre lahat naman tayo, talagang tayo sa mga makakita lang tayo sa daan or makakita lang tayo sa kahit nakukute na talaga tayo. ganun. So yun, i-share ko lang to about sa aso ko. Well, dalawa kasi sila. I have 2 puppies talaga. So yun, parang yun nga, ipapasok ko about sa family ko din na hindi ako gano'ng close sa family ko. Tapos, parang natutuwa lang ako sa pakiramdam na sila yung nagiging comfort zone ko talaga. Yung parang gano'n. Di ba? Parang nakakatuwa na nandyan sila. Parang minsan, okay na kung okay ha. Pero pag talagang malungkot ako, yung parang gano'n. Minsan kapag makita ko sila, like, papalapitin ko tapos makikipagharutan ako para makikipag-ano ko sa kanila. Oo, talagang, ganun talaga yung parang kapag kasi kahit nasabing hayop sila, alam mo talaga yung, like, pinaano agad rin. Like, parang alam nila yung nararamdaman mo. So, parang nabibigyan nila ng yung nararamdaman mo na kapag malungkot ka, na parang nagagawa ka nilang pasayahin talaga. So, parang yun, Alam nakakaano nila lang. yun nga, gaya na sabi mo, alam nila yung nararamdaman natin. So, I have a dog, yung sa lola ko siya, and it's very cute. So, pag umiiyak kami, or sometimes may malungkot sa amin, umiiyak, nakayuko, and all, nakikita niya, and then nilalapitan niya, kinakakulit niya talaga kami. Kinukulit niya Oo, din. kinukulit niya talaga, dinidistract ka niya sa... Parang ayaw ka niya naluloko. Oo, tama. Like, may mga pusa rin na, like, lalapit lang siya sa'yo, parang kukuskus lang siya, ganyan na siya. Bibigyan ka na ng joy kahit gano'n. Ako naman yung dog namin, si RC. Nung minsan nun, parang bago-bago lang siya sa amin kasi. Tas so hindi pa kasi ako sanay sa dogs kasi first time na namin magkaroon ng aso. Tas nung minsan nag-away kami ng ate ko. Tapos syempre umiyak ako sa kwarto. Lumapit sa akin yung dog ko. Tapos nakakaiyak kasi as in. Lumapit talaga siya sa akin. Tapos nung hindi ko siya pinapansin kasi nga umiiyak ako, tinatahulan niya talaga ako. Napapansin talaga siya. Nararamdaman niya yung nafe-feel mo, parang may nafe-feel niya na yung sadness. Oo. Parang gusto ka niyang tulungan na in a way na... Sabihin niya, oo, huwag ka nang malungkot Oo. dyan. Kung
Mahal ka na, Yung way nila ng pagsasabi nila ng love nila Huwag mo is yung problemahin. pag-distract sa'yo, pag papakip sa'yo, ganyan. Hindi ka tigilan hanggang hindi ka nagiging okay. Totoo. So true. Ano, meron ka ba kayo idadagdag about love? I think idadagdag ko na rin to, sa pusa. Kasi, first ever talaga, na-cut ko siya. So parang ako, naninibago ako kasi nga, mas sanay talaga ako sa dog. So parang ako, syempre minsan na sa tae ng aso, di ba? Parang na tayo kasi sa amoy, parang, hala, ayoko mag-ano ng ganun. Kasi maaamoy mo pa lang talaga. Parang, Responsibilities na na talaga. na. Tapos, doon, natutuwa ako sa kanya kasi literal na super kulit niya. Tapos, hindi ko lang pero feel ko siya yung first heartbreak ko. First heartbreak ko talaga kasi, parang mahal na mahal ko yung pusa na yun. Like, kahit na mawala lang siya sa ko. Kasi may one time na nakatulog ako noon. Tapos madaling araw, hinahanap ko siya, hindi ko talaga makita. Tapos iyak ako ng iyak noon. Tapos parang mga hapon, siya, kilala na kasi siya sa amin. Tapos kilala siya as pusa ko. Tapos parang kinahapunan, doon na ibinigay sa akin, binalik sa akin. Syempre ako tuwang-tuwa ako. Ganun, tapos bilang, nung kinalaunan, kasi nga super, siya, baby ko siya. So ako, ako. Yun na, doon ko naman halata na nangihina. Tapos nung siya, nung nawala siya, syempre iyak-iyak ako niyan. Tapos parang kinalaunan ba? I mean, yun nga, kinahapunan, kasi kilala na siya sa amin eh. So nung tuwan-tuwa ako nung naibalik siya sa akin, kasi nga sabi ko lang, Diyos ko, ganito ganyan, grabe yung pag-aalala ko talaga nung as in talagang, I mean yung iyak talaga akong iyak. Tapos yun na nga, nung parang kinatagalan, nararamdaman ko na siya na kapag tatawagin ko siya, hindi na siya yung nalapit agad sa akin. Tapos doon ko baka may sakit to. So parang kasi kapag baby, parang ganun talaga eh, parang kapag magtanong kasi, kahit magtanong ako sa iba na normal daw, yung parang biglang mananamlay yung pusa. Tapos yun na, yung hanggang tumagal siya, hindi na siya nakain. Hindi na talaga siya nakain talaga, tapos nagsusuka-suka na siya. Siyempre ako nag-aalala na ako. Ako naman parang gusto ko siyang na sa Clinic. parang gano'n. Gusto ko na siyang Tapos yun na, parang pangalaga kasi ako nun. Tapos nung pag-uwi ko galing school, doon ko na wala na pala siya. So parang doon ko na talaga na grabe pala talaga sa pakiramdam. Lalo na kapag mahal na mahal mo, yung parang sobrang napalapit na sa'yo. Parang, kahit pa sabihin kahit sabihin mga hindi sila tao, yung parang ganito ganyan. Pero once na mapamahal ka talagang hahanap-hanapin mo yung presence niya. Yung gano'n. So parang, I think, super rin talaga ng love. Parang ganun sa atin. Parang grabe rin yung impact niya. Parang sa talagang impact Lalo ng na love. na-attach ka. So yun, grabe tayo. Grabe naman talaga mapagmahal. Halata talagang nagmamahal, Oo nga meron pa tayo isang topic and I think madaming masisay dito. May tama ka dyan. Sa hirap ng life, for sure, ang dami experience na masisay dito. So eto nga, is life hard? Para sa inyo ba, mahirap ba yung buhay? Diyos ko, hindi pa ba halata ngayon? Talaga namang may hirap na eh. Life is full of incredible beauty and amazing excitement, but it also contains many hard and emotionally demanding situations and feelings like sadness, loss, anger, unfairness, and inequality, hate, regret, melancholy, and unhappiness, among many others. So kayo, ang hirap ba ng life? Mga experience nyo? Mahirap ba? I think mahirap naman talaga siya, like magdedesisyon ka lang sa pang-araw-araw, like pagising mo, ano bang gagawin ko? Papasok ba ako or matutulog na lang ulit kasi dahil sa katamaran. So, para sa akin, parang mahirap din ang pag-decide dun kung tamad ka talaga. Tapos minsan, di ba, parang pag talagang hindi mo na kaya or dumating ka na sa point na parang gusto mo na sumuko, minsan parang mapapatanong ka sa sarili mo, bakit ganito yung life sa akin? Parang ang unfair. hard. Yes, Unfair, parang super. ang hirap, di ba? Tapos parang doon na papasok yung mga
totoo pala yung sinasabi nila na, lalo na kapag nanggaling ka sa Hindi ganun. hindi talaga maano na pamilya. Yung parang, sabihin na natin poor, parang gano'n, nanggaling ka sa gano'n. Parang doon talaga yung mararamdaman mo kung gano'n yung kahit bata ka pa lang, parang, May oo, responsibilities. yes, ka. lalaki ka na talaga sa realidad. Oo, yung parang oo. gano'n. Parang doon mo na talaga maano yung, may mga iba't ibang tao ka nang makakasalamuha na dapat hindi mo naman makakasalamuha sa murang edad lang. Oo. So parang gano'n. Like, pero pinipilit mo na kagad maging mature instead na Oo. nag-enjoy ka pa Yes, with your yes. friends. Yung parang topic natin kanina Kanina, sa kay sir. Kay sir. Di ba, sir? So, ano pa mga na-experience nyo na nahihirapan kayo? Like, academic, di ba mahirap Yes, din? nakaka-stress. Nakaka-pressure Sabihin natin, na. Nakaka-break. Parang Breakdown break lagi. talaga. Parang gumagawa ka lang ng assignment, tapos maya-maya, hindi mo na nalalaman kung anong uunahin mo. GenMat ba? Anong ganito, ano ganyan. ba? Oh my God, Totoo. research. Nagsasalo-salo talaga Oo. sa utak natin. Totoo. Kasi, tsaka yung mga problema rin natin sa buhay, academic, tas yung mga, nagsahalo-halo talaga eh. Kaya mahirapan ka talaga eh. Like, sa family lang, syempre may mga pinagdadaanan din tayo sa kanya-kanya nating mga bahay. May mga problema na mabibigat. Tas, pagdating mo sa school, iba na naman yung problema. Ano, Ang nadagdagan bigat-bigat mo, talaga nadagdagan. na dala-dala mo araw-araw. Everyday tayong nahihirapan. I mean, everyday tayong may pinagdadaanan. Pero, syempre, yung sa mga pinagdadaanan natin noon, or paghihirap lesson natin, naman talaga may siya. lesson, tsaka meron naman tayong nakukuha benefits doon. Pero, mahirap talaga yung buhay. Totoo. Dito sa school, kunwari na lang, yun nga, maraming assignments, tas may mga reporting, ganyan-ganyan. Tas, di ba, marami ka nang dapat gawin sa school. Tapos, pagka-uwi mo sa bahay, marami ka na naman gagawin. Oo. So, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Oo, hindi mo alam kung paano mo siya pagkakasyahin sa oras Mm-mm. mo. Like, yung mga gawaing bahay, mag-aalaga ka, yung mga lilinisin mo, maglalaba, ganyan. Tapos may Parang mga- sinasabi mo na lang Oo. na, parang, need pa ba talaga to? Or, may, kailangan pa ba ng time sa sarili? Parang Oo, gano'n. nawawalan tayo ng time. Time sa sarili natin, mag-enjoy. Sa hirap ng buhay, kailangan mo maging practical. Bago mo Oo. piliin yung kasiyahan mo, kailangan mabuhay ka muna. Paano pangkaya mo araw? Ganyan. So, sobrang hirap talaga. So parang kapag ganun, di ba, parang dito papasok yung yung parang lagi tayong na ng negative thoughts. Oo. Yung instead na positive lang dapat. Kasi di ba nagiging ganun, negative talaga. parang mapapansin ka nila na tahimik. Oo. Tapos maya-maya bigla sila magko-comment sa'yo na, dapat positive lang, ganito, ganyan. Kahit na Hindi ilang naman beses mo talaga. yung sabihin sa sarili mo, hindi talaga. Kasi talagang pag hirap ka. talaga. Talagang hindi mo na talaga parang manlalaban yung sa'yo, yung Oo. mga Mas iniisip mo talaga. Like, Oo. kahit sinasabi nila yung mga positive na mga words, Wala pa rin diba? talaga Wala siya. talaga siyang gana kung nasa sa tao yung, kung ikaw sa sarili mo na hindi mo kayang maging masaya, kung hindi mo kaya, Like, parang madali lang sa kanila sabihin yun, pero hindi Oo. talaga nila alam. Totoo. Lalo na kapag emotional talaga. Oo. Mentally drained, like ganyan. Totoo. Sobrang hirap. Pero minsan, kapag ipapasok din natin yung masyado tayong dumidepende sa ibang tao. Parang gano'n. Kino-compare. Oo, totoo. Parang Nagiging, minsan, Bakit ganun yung buhay oo. nila? But parang unfair nga, and Oo. yes, sabi like unfair, but parang sila Hindi mayaman, naghihirap. tapos ba't kami parang ganito lang. Like sa social media, hindi na naman natin nakikita yung kung ano yung behind ng mga pictures na yun eh. Oo. Like, Oo. pag nakikita natin, ay, sana all yung buhay nila ganyan, nagbabakasyon, Oo, ganito. sana ganito din kami. Sana nakaka-achieve ng mga ganitong klaseng mga Pero kahit bagay. ganun, may problems pa rin sila sa Oo. buhay, hindi yung kung ano nasisimo, yun lang talaga. Kahit ikaw pag nagpo-post ka, pinapakita mo ba yung mga Problems. problems Oo. mo, yung sides mo, di ba? Bihira. Iilan lang yung mga taong mahilig mag-post ng ganun, di ba? Kapag nag-post ka pa nga ng mga ganun, parang papansin ka pa eh. Sinasabi nila. Diba? Pero gusto ko lang talaga ng parang may makausap sa buhay para mabawasan yung parang problem. Mm-mm. Kasi parang pag sobrang lungkot mo naman, pag nakikita ka nila, ano ba? Ang depressive mo oo, naman. oo. Na ano ka pa nila lalo, parang mahirap na nga, papahirapan ka pa nila, ida-down ka pa nila dun sa baba.
And sometimes talaga, we forget to live in the moment. So parang, yun nga, gaya nga ng sabi niyo kanina na kapag talagang hirap, nalilimutan natin magsaya. Parang nalilimutan natin yung Mag-enjoy. feeling na maging masaya, parang ganun. Pero, tayo, ano nga bang masasabi niyo pagdating sa, ano nga dapat, yung para bang nakakapang-motivate sa atin, yung parang Sa ganun. Pagdating, buhay, oo, like, ganun. paano ka mamotivate? Oo. Kahit mahirap yung buhay, paano mo na susurvive? Yes, oo. Mga inspiration ba? Di ba meron tayo Like- mga ganyan, motivation? Ano yung mga naging- Motivation, like mga K-pop, ganun. Parang, Ay, totoo! Love it! Hoy! yung ganun, parang nakikita mo silang masaya doon, na-motivate ka talaga everyday. Like, parang makita mo siya sumasaya or kumakanta. Parang na-motivate ka rin na parang tawag doon, makisalamuha ganun. Parang doon mo nakikita sa kanila yung nagiging positive. Tapos napupunta na rin sa'yo yung pagiging positive nila. Na-apply mo na rin kung hindi ka sumasayaw. Tapos bilang, nag-start ka na mag-dance. Yes! Ganon. Tapos yun, ipapasok ko na rin yung mga ano nating topics. Siyempre, parang nakaka-motivate din talaga about sa mga puppies. Ganun. Oo. Pwede rin yung love. Kuwari, Yes, impressive ka oo. talaga. So parang, kung may nakita ka ng shade sa buhay mo, Hoy! Namomotivate ka talaga. Parang nawawala na yung mga problems mo. Mostly yung iba naman dahil sa kahirapan, yung family nila yung motivation Oo, nila, di ba? Parang mabawi ka na. Oo, like, gusto ko marating yung mga ganitong goals para sa pamilya ko. Makita ko silang masaya, magsama-sama kami lahat, mga ganun. So ngayon, talagang may connection talaga yung mga topic natin ngayon, Oo. no? Talagang ang dami nating na i-share, ang dami nating nasabi. Tama. So yun, grabe. Nakakatawa naman talaga. Mga hirap na hirap talaga sa buhay mga sisi ko, no? Sa dami nga ng mga problems, sino bang hindi mahihirapan, di ba? Tama naman. Sa dami ng pinag-usapan natin, lahat connected siya sa problem. Kahit outside man yan, sa loob ng pamilya, friends and all. Mga sisi, na-enjoy ko talaga yung mga chikahan natin today. Well, it's so sad na magtatapos na ang ating chikahan ngayon. Oo nga, mamimiss ko kayo, mga sisi ko, mga gantong chikahan, tawanan, ganyan, mga kalokohan. So true, mamiss ko yung mga tawa nyo guys. Oo. Like, Oh my gosh. Oo. Experience in Nakaka-sweet life. sila. mamiss ko yung mga kwentuhang mga ganito rin. So, ayun na nga, dito na tayo nagtatapos. Salamat sa pakikinig mga sisi! Sisi. So again, I am Penelope Aquino. And I'm Pauline Mercadejas. I'm Jonna Asi. Last but not the least, I'm Princess Ann Eder. And this is